Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito na nga po ulit sa West Philippine Sea. Kasi meron na naman po dyan isang shoal na balak tayuan na naman ng istruktura ng mga Chekwa. No? Yung latest is about the Sandy case diyan po sa Pag-asa Islands. No, Sandy Cay 1, 2, 3, tinambakan na nila ng mga dead corals. Pero nahuli po sila eh. No? Tapos yung sa Russell Reef, ganun din. No? Ngayon, eto naman ulit. Meron akong ipapanood na video sa inyo from PTV tungkol dito sa isang shoal na binabalak na naman nilang tayuan ng istruktura. O eto po. Pinalakas ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagbabantay sa Escoda o Sabina Shoal. Kasunod ng natuklasan na pagtatambak doon ng mga patay at durog na corals. Hinala ng PCG paghahanda ito ng China sa isasagawang reclamation at pagtatayo ng istruktura doon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Matapos makita ang sira at durog ng mga coral na itinambak sa Sandy Cay na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, ganitong sitwasyon din ang naobserbahan ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Ayon sa PCG, April 15 nang matanggap nila ang impormasyon na may ganitong aktibidad sa lugar. Dahilan para i-deploy ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa sa naturang teritoryo para bantayan ang iligal na aktibidad. Posible rin daw na simula ito para sa small-scale reclamation doon para bigyang daan ang pagtatayo ng istruktura. Kung hindi natin imo-monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, malalaki na rin ang mga isla na nandito na ginawa nila. But again, the other problem here is this, no? Ang ginagamit nga kasi nilang pantambak dito sa areas na to ay mga corals. So, ibig sabihin, they have to kill all the corals as many as possible, no? For them to be able to use that as a foundation for their island reclamation. Pero sino nga ba ang posibleng nasa likod nito? Ani Tariela, hindi na kailangan pang magpaligoy-ligoy pa. I look at the People's Republic of China as the most probable actor kung bakit nagkakaroon ng ganitong small-scale reclamation, not just in Sandy Cay's, but also here in Escoda Shoal. Among countries in South China Sea, ang meron talagang walang pakundangang pagsira ng marine environment for them to do small-scale reclamation or even massive reclamation. It's only China. Patunay anya rito ang ilang Chinese vessels at aircraft na namataan malapit sa lugar. Dahil dito, mas pinalakas din ng PCG ang presensya nito sa Sabina Shoal para matiyak na hindi maisasaalang-alang ang teritoryo ng Pilipinas. Simula na nandyan tayo, for 26 days, wala naman na silang nagawang pagdadam, kundi nagde-deploy na lang sila ng mga divers, doing the measurement and all. Wala naman tayong nakita na ditong yung actual na dinadump na nila yung coral. No? The mere fact na huminto na rin yung ganitong paglawak ng mga area sa sandbars na to. Sinabi naman ni Tariela, iniipon na nila ang lahat ng dokumento kaugnay ng namonitor na aktibidad sa Escoda Shoal para maibigay sa National Task Force on West Philippine Sea at ipinauubayan na nila sa DFA at DOJ ang posibleng paghahain ng diplomatic protest. Nagkaroon naman ng pulong si DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro kay Chinese Vice Foreign Minister Sun Weidong para pag-usapan ang ilang maritime issues at maisulong ang regional peace at stability sa South China Sea. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. O yan po mga kababayan, yung Escoda Shoal, pinaghahandaan na naman nila. Tinambakan ng mga dead corals. Ang tanong ko dito, saan galing yung mga dead corals? Saan kinukuha ng mga Chekwa itong dead corals at itatambak dyan sa mga shoal, sa mga reef na balak nilang tayuan ng kanilang mga military bases? Grabe, no? Kinakailangan talaga, no? Kailangan damihan natin ang PCG. No? Parang, ilan ba ang PCG vessels natin na active? Yung pwedeng i-quadron mo. Yung parang
isaturate mo yung buong West Philippine Sea mula norte hanggang dyan sa dulo ng Palawan. Yung sasakupin natin. Yung sakop natin, hindi sasakupin. Yung sakop natin. Kumbaga, gaano ka ano yan? O tanong ko na lang si Ilora. Ikaw, Ilora, ano ang sa palagay ninyo, no? Mga ilang PCG vessels ang kailangan natin para mabantayan natin 24/7 yung ating West Philippine Sea. Kasi biruin nyo, tulad ng tinatanong natin sa mga previous vlog natin dito sa West Philippine Sea, paano nakakapagtambak dyan ang mga Chekwa? So iisipin ko, walang Coast Guard na nagbabantay dyan. Umaalis ang Coast Guard. Diba? O, ang sabi nga ni Tariela, simula nung nilagay yung barkong BRP Teresa Magbanwa, the biggest ship natin. Hindi sila makalapit. Ang ginagawa lang daw, divers na nagme-measure. Eh bakit pa nagpapadive? Paalisin ninyo. Walang measurement. Walang ganun. Sabihin nyo, hey, get out of here. Ba't kayo nagme-measure? I-measure ko ang utak nyo kung gaano ka-extend yan. Diba? Tanong dyan. Una, saan galing yung corals? Pangalawa, paano pa naitambak dyan? Pangatlo, gaano karami ang Coast Guard vessels natin? Diba? Eh, ang huling balita ko, syempre, nagpapagawa daw sa Japan. Kailan pa matatapos yan? Kung naitayo na yung mga istruktura? Kasi napapalautan po ang Coast Guard natin. Napapalautan. No, ang sabi sa atin yung pangalawang tanong natin, paano na ilalagay dyan? Like a tip in the night. Sa gabi daw po, na kung saan siguro ang Coast Guard natin, mga tulog, nakadaong sa pier. Ganun po ba, Admiral Gaban? Hindi 24/7 ang operation nyo? Tanong lang nagtatanong lang sa Coast Guard. Pasensya naman po, no? Kasi hindi naman mangyayari yan kung aktibo tayo dun sa ating mga sinasabi nating sa atin na mga shoal o reef. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan sa Sandy Cay sa Pag-asa kung nandyan ang Coast Guard. O, di ba? Sandy Cay 1, 2, 3, 4? O, kung merong Coast Guard doon na tag-iisa o dalawa man lang na aktibo 24/7, hindi matatambakan ng dead corals yan. O tignan nyo lang yung sa Catanduanes at saka dyan sa Benham Rice o Philippine Rice. Paano nakapasok ang mga research vessels nila? Walang Coast Guard Nasaan ang Coast Guard? Sabi nga nung mayor nung dun sa Catanduanes, isang bayan dun, no? Nagre-request sila. Kasi nababahala na sila Pinasukan sila ng isang research vessel, so meaning walang bantay na Coast Guard. Pag nalaman na walang bantay doon, nakapasok doon, dadami yan. Tatambakan nila ng Chinese militia vessels yan, sa kanila na yan. O. Kaya yung mayor ng isang bayan niya sa Catanduanes, nagre-request siya sa Coast Guard, puntahan nyo kami dito. Di ba? Di ba nag-iisip ang Coast Guard? Wala ba kayong pondo, DOTR? Anong trabaho ng DOTR? Bakit nyo na lang yan ipasok sa Napaka-incompetent itong DOTR na ito. No? Wala silbi. Magising naman kayo, Coast Guard. Panay lang kayo. Panay na nga ang dakdak ni Tariela dyan. Pero, puro lang pala kayo dakdak Lamang kayong action. Too late. Too late to be a hero. Laging parang yung saklolo nasa dulo. Patay na ang marami. Ito na yan. Saan galing yung mga dead corals na yan? Diba? O, biruin nyo ito basahin ko lang dito sa Abante, una sa balita Yang Escoda Shoal or Sabina, gaano kalayo lang yan sa Palawan? O Elora, tingnan mo. Kay, tingnan nyo. 139 kilometer. O, kung i-convert ko yan sa miles, convert natin sa miles mga kababayan. Sandali lang. Tawagin ko lang si Google. O, 139 kilometer, 86 miles. Parang ano lang yan. From San Diego to dyan sa may Portola Parkway sa Santa Ana sa Irvine. Yan, 86 miles. Kasi 90 miles yan Dati ako nagtrabaho dyan No, from San Diego to Portola Parkway dyan sa may Irvine. Yan.
Parang kay Carcleya lang yan, no? From San Diego ang point of origin mo, no? 90 miles. Mga siguro an hour kasama na traffic kasi freeway naman ang dadaanan mo. Biruin mo lapit. Nasa ating exclusive economic zone. Ha? 'Di ba? Kilometer, convert nyo na lang ng nautical miles yan. Oh, gaano lang kalapit? Ang lapit sa Palawan. Mas malayo pa nga po ang Ayungin kasi ang Ayungin 197 kilometer ang layo sa Palawan. Oh, biruin nyo yan, tinambakan eh. Grabe. O ngayon, siyempre, sabi nga nila, pag nandyan ang pusa, ang mga daga nakaganon. Paano pag umalis ang pusa? Walang pumalit. Di ba? Kailangan relievohan yung BRP Teresa Magbanwa. Sino papalit? Wala. O di yung mga daga, pasok. Ganun lang yan eh. Kaya dapat yan 24/7. Di ba? O, bantayan nyo yan. Hindi yung puro daldal lang kayo. Dapat talaga i-call out itong Coast Guard na ito. Tanong ba, tatamad-tamad ba kayo? Ha? Kulang ba kayo sa equipment? Sisihin nyo yung mga politiko. Yung mga nagpasasang politiko. Hindi man lang kayo inasikaso. Ngayon lang nila iisipin eh. Too late. Nandyan na sila eh. Hindi naagapan eh. Di ba? Lagi natin sinasabi. Daig ng maagap ang masipag. Eh tayo, manyana habit. Di ba? Ate Maite, manyana. Por qué? Ke. Oh. Di ba? Mahilig naman kayo sa ke. Ang lak ng siopaw. Parang kape. Ke? Ke de barbaridad, sabi ni Ate Maite. O now, pasok naman tayo dito sa China. Kasi, nagmamalaki pa ang China, mga kababayan. Nagmamalaki pa sila. 'Di ba? Kasi nga yung sinasabi nila, ililik nila. Audio leak naman 'to, hindi PIDEA leak, audio leak. Na kung saan doon sa audio, meron daw isang admiral, no? Ng Navy yata 'to, no? Westcom si Vice Admiral Alberto Carlos. Kausap niya daw yung isang Chinese diplomat na nakikipag-agreement siya sa new model sa Ayungin. Eh sabi nga po ng ating AFP, deep fake, peke. Hindi nila imbestigahan si Vice Admiral. Alam nila na hindi siya yun. At sabi na rin ng Manila Times, no? Na report, they cannot authenticate. They cannot authenticate. They cannot clearly clarify o ma-distinguish yung boses ni Vice Admiral Carlos. Oh, di ba? Ibig sabihin, deepfake yun. Ang galing pa man din naman mag-deepfake ng mga China. Peke nga eh. Pati nga sila peke. Lahat na lang po peke. Mga stolen yung mga ideas nila. Nakabasa nga ako dito ng report eh. Latest lang. O, paano sila magnakaw ng mga technology ng pang-military ng US, ng iba pa. No? Yung sa Great Britain nga, sa UK, in-expel sila. O, ngayon, nang dahil dyan, nagsalita si DND Secretary Teodoro. Ilabas ninyo. Di ba? Inahamon niya. Pag nilabas nyo, meaning you violated our law. O, the anti-wiretapping law. Di ba? Pero i-invoke nila, Vienna Convention, may diplomatic immunity kami. Di ba? Pero hindi. Papalagan yan. Kailangan turuan ng leksyon. Sige, Vienna Convention kayo. Diplomatic immunity. Okay, go. Pero, you have to be expelled. Expulsion. Ginagawa po yan dito sa US. Yung mga diplomat ng ibang bansa na sinasabing nag-spy kayo, ganito, spy pala kayo, mag-i-invoke ng diplomatic immunity, but titirahan sila, expelled ka. Undesirable alien ka. Ibig sabihin, nagtatago ka man dyan sa embassy mo, hanggang dyan ka na lang. Pag lumabas ka dyan, damputin ka. I-expel ka. Ikulong ka muna, i-expel ka na. Undesirable alien, blacklisted ka. Ganyan po. Anong panawagan ni Secretary Anyo? Ha? Saka si Secretary Gibo? Ang sabi nila,
urging the DFA to expel the Chinese diplomat who illegally recorded a phone call. Ha? Kaya wag kayong makikipag-usap diyan sa mga Chekwa. Nire-record kayo niyan without you knowing it. Yung lalo na yung mga very suspicious na mga inchi. Nakapag-implanta nga ng mga agent nila. Tapos sasabi nila wala silang sleeper cell. Paano po yung mayor ng Bamban? Hindi ba agent yun? Nagtatanong lang ha. Ngayon, nung sinabi po ni Secretary Giboyon at ni Secretary Anyo yung expulsion ng Chinese diplomat na nag-record, abay, nagalit pa ang Inchik. Sila pa ang may karapatang magalit. Mga kababayan, no? May dalawa akong article dito pero pareho lang ng nilalaman pero magkaiba ang title. Yan naman, no? Tingnan nyo. Sa Manila Times, ang sabi, China warns PH against expelling its diplomats. Over leak recording. Winarningan pa tayo. Biruin nyo ha, sila na ang may katarantaduhan. Nagsalita lang tayo sa pamamagitan ng dalawang sekretarya. Tayo pa ngayon ang may kasalanan. Winarningan tayo. Ginagawa rin ba nila yan? Pag yung mga superpowers ang nag-expel ng kanilang diplomat, wala. Tamilmil lang sila. No comment. Pero pagdating sa Pilipinas na alam nilang walang kakayahan, no? Na kayang-kaya nilang tirisin, tingin nga nila sa ating kuto eh. Ano ang sabi dito? Ha? Chinese Ministry of Foreign Affairs warn, nag-warning. Ano ba Tagalog ng warning? Babala. The Philippine government against expelling its diplomats in Manila, saying that any hasty action, kung ano man daw po yung mabilisang action natin, could potentially harm. Uy, anong gagawin sa atin? Ha? The Philippines amid tension over territorial dispute in the West Philippine Sea. Ano gagawin nyo sa amin? I-activate ninyo ang sleeper cell? Gagawa kayo ng kalokohan? I-assassinate nyo ang mga aming mga opisyal? Ganun ba yon? Di ba? Ako, hindi nyo na masasabing paranoid ka naman, Tokis. Paranoid ako sa mga yan. Infiltrated nga tayo eh. Di ba tingnan nyo yung mayor ng Bamban? Inimbestigahan, hinihiring ni Hontiveros. Hindi nga makasagot ng maayos, puro, I don't know po, I don't know. Parang si Morales lang, may selective amnesia. Mga professional liar. Diba? What you gonna do? Potentially harm? Iya-harm nyo kami? Ha? Huwag kayong ganon. Nagbabanta pa kayo eh. Diba? Ang yabang nitong mga foreign ministry nitong mga to. Ha? Eto. No? Huwag na natin kunin yung sa GMA News kasi nandito na rin lang. Yung sinabi nung Lin Jin. Ha? The Philippines' response show precisely their guilty conscience in the face of facts. Guilty pa tayo. And evidence how exasperated and desperate they have become. We ask the Philippines to ensure that Chinese diplomats can carry out their duty normally and to stop provocation and infringement. Sabi po yan ni Lin Jian, yung kanilang spokesperson. Guilty pa pala tayo, mga kababayan. Ang kakapal ng muka. Ha? Ang kakapal ng muka. Di ilabas ninyo. Ilabas ninyo. Patunayan natin. Ha? At ituro ninyo sino yung nakipag-usap sa kanya diyan sa diplomat ninyo. Hindi. No? Ang balita nga, tinake down nga nila sa kanilang website. Bakit? Kayo ang guilty. Kayo na paghahalatang nagpro-provoke lang. Nagpapapiling victim kayo. Pero wala pong naniniwala sa inyo, mga idiot. Pero yan, guilty conscience daw tayo dahil daw nung pinakitaan tayo ng facts na, guilty kami? Kami pala yun? Patunayan nyo. Tanungin nyo si Alberto Carlos. Tawagin ninyo. Diba? Labas nyo. Kung talagang matapang ang mga pagmumukha nyo, kakapal ng mukha nyo. Diba? Tapos sinasabi dito, to ensure that Chinese diplomats can carry out their duty normally. Gago pala kayo eh. Ha? Nagmamalaki. Kasi kayang-kaya nilang tirisin ang Pilipinas. Maliti. Walang kakayahan.
Biruin nyo yan, oh. Tapos tayo pang nagpro-provoke. Really? Really? Kayo nga ang sinasabi nyong ilalabas nyo eh. Transcript nga lang inilabas ninyo, transcript. Eh kayang-kaya naman doktorin yan. Yun nga ang transcript nyo, walang puncher hole eh. Diba? I-chat GPT mo lang yan. Oh, gagawa ka ng chat GPT ng transcript. Labas mo yung audio para malaman, matesting kung deepfake o hindi. Eh sabi nga ni AFP Chief Browner, deepfake yan eh. Oh, kayo dyan DFA. Sige nga, namon natin ng DFA. Ano gagawin ninyo? Ha? Expel ninyo. Tingnan natin. Expel nyo yung diplomat na naglabas nun o gumawa ng transcript. Expel ninyo. Tingnan natin. Kaya tayo kinakaya-kaya nitong mga Chekwa kasi wala tayong ginagawa. Winawarningan tayo. Ginato tayo. Wala. Tatawanan lang tayo niyan. Sinasabi nyo palang i-expel pero hindi nyo pala kayang gawin eh. Wala. Diba? Kaya ganyan, malakas ang loob nila na sabihin na huwag nyong gagalawin. Hayaan nyo lang silang hayaan nyong magtrabaho na ini-spy tayo. Hayaan nyong magtrabaho yung mga diplomat nila na ginagawan tayo ng katarantaduhan. Kinakaya-kaya tayo. Nilalamon tayo sa sariling bansa natin pero walang magawa ang gobyerno. Diba? Yan na lang, expelled mo, Pangulong Bongbong Marcos, utusan mo ang DFA, hanapin yung diplomat na yon na naglabas ng transcript. Yung nagbigay dyan sa Manila Times, kasi sabi ng Rappler, binigay daw po sa Manila Times eh. Oh, expel ninyo. Sino yan? Para mabigyan sila ng leksyon na hindi lang tayo gawa-gawa ng salita. Hindi hanggang salita lang, may action din. Diba? Eh hindi, pag hindi walang mangyari dyan, tinatawanan lang tayo. And they will continue their job doing any nefarious actions. Yung mga billings. Kasi sa kagagawan nito, no? Kaya lalo tayong inapi-api. Pero yun yan, no? Puro mga inchik. Mga hinayupak. Oh, ang dami nga dito. Ang dami kong nasave na report dito na may ilang inchik dito, 14. Nahuli. Mga, anong tawag dito? Mga part ng gang. Nagpuntang Pilipinas. Ginagawa nilang heaven of criminals ang ating bansa. Mga criminals nila pumupunta sa ating bansa. Nakakakuha ng visa, nakakapasok, 'di ba? Eh kasi may e-visa eh. Hindi na bibet maigi. Oh. Ganun kadali. Dahil nga ito dito ginagawa tayong gago. Pinagtatawanan tayo ng mga Chekwa, mga kababayan. Pero mo, warningan ka pa. Tapos sabihin, huwag nyong gagalawin ha. Bayaan nyo lang sila magtrabaho ng maayos. Sino kayo? Bakit? Isa lang ba kaming bayan ninyo? Talaga bang Republic of the Philippines? Province of China ba kami? Di ba? Pangulong Bongbong Marcos, payag ka ba doon? Sinasabihan tayo ng isang spokesperson nila, si Lin Jian, na winawarningan namin kayo. It could cause potential harm to you. At huwag niyong gagalawin ang mga diplomat namin. Hayaan niyong magtrabaho lang sila. Magtrabaho na ispayang kayo ng ispayan. Kasi ini-enable nito at may mga Pilipino na tinatapalan ng pera nila. Yun lang yan. O sana naman magbigay ng utos si Pangulong Bongbong Marcos. Hanapin yung nagbigay ng transcript. No? Kasi tinranscript lang daw po. Authentic ba yan? Eh, ang sabi ni AFP Chief Browner, deep fake. Kung transcript yan, walang puncher hole. Hindi authentic. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.